Ayon po sa bagong survey ng Nakamoto Project, mas maraming Amerikano na ngayon ang may hawak na Bitcoin kumpara sa ginto. Isipin mo yan, matagal nang itinuturing na safe haven o ligtas na investment ang ginto, lalo na kapag may inflation or economic crisis. Pero ngayon, si Bitcoin na ang mas pinipili ng mga tao. Bakit nga ba? At ano ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts? At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano nga ba ang lumalabas sa survey tungkol kay Bitcoin at ang gold? Ayon po sa datos ng Nakamoto Project, nasa 50 million na Amerikano na ang may hawak kay Bitcoin habang nasa 37 million naman ang may hawak ng gold. Ibig sabihin ay mas marami na ngayon ang nagtitiwala kay Bitcoin bilang isang store of value kumpara sa gold. Sa gold na dati ay parang hari pagdating sa investment, ngayon ay tila napapalitan na ng digital na version ni Bitcoin. Ayon po sa blockchain firm na River, ang United States ang nangunguna ngayon sa buong mundo pagdating sa ecosystem ni Bitcoin. May hawak na sila na tinatayang $790 billion na halaga po ng Bitcoin. Halos 40% po yan ng kabuuang supply sa buong mundo. Ayan. Ngayon is paano po naging dominant ang Amerika sa Bitcoin ecosystem? Grabe talaga ang suporta ng Amerika kay Bitcoin. Ayon po sa ulat, 94.8% ng institutional Bitcoin ownership ay galing sa mga public firms nila. At hindi lang yan, halos 82% ng development funding ay mula rin sa US. Pati mga venture capital na pumapasok sa crypto projects, halos 70% ay galing din sa US. At pagdating po sa mga Bitcoin ETF or Exchange Traded Funds, sila rin ang may 79.2% na share. Maging ang hash rate o computing power para sa Bitcoin mining ay 36% ang hawak din nila. Simula pa noong taong 2021, ang mga kumpanya sa US ay nakapagmina na ng $42.6 billion na halaga ng Bitcoin. At sa mga domestic mining operations, umabot na sa $30 billion ang kanilang investment. May 20,000 na empleyado, 150 plus na mga kumpanya at higit sa 40 large-scale mining facilities. At ang gobyerno ng US, hawak nila ang 198,000 na Bitcoin. Mas marami pa kaysa sa UK at China na pinagsama. Ngayon is ano po ang sinabi ng ibang survey tungkol sa pananaw ng mga Amerikano sa gold at Bitcoin. May isa pang survey na isinagawa din ng Nakamoto Project kasama po ang Qualtrics. Dito, tinanong ang mga Amerikano kung ilang porsyento ng gold reserves ng US ang dapat ilipat sa Bitcoin. Gamit ang isang slider tool mula 0% hanggang 100%, 4 sa bawat 5 Amerikano ang nagsabing dapat mag-diversify ang US at maglagay ng kahit kaunting bahagi ng gold reserves dito kay Bitcoin. Ang median recommendation ay nasa 10%. Yan, habang ang average ay 20.3%. Ibig sabihin ay hindi natakot ang mga tao kay Bitcoin. Sa halip bukas na silang gamitin ito bilang bahagi ng national reserves. At kahit may mga nagdududa sa resulta, sinigurado ng Nakamoto Project na diverse at representative ang kanilang mga respondents batay sa edad, lahi, kasarian, kita at lokasyon base mismo sa US Census data. Ngayon is may kinalaman ba ito sa mga pangyayari sa gobyerno ng US? Ang kasagutan po dyan ay oo, meron. Habang ginagawa ang survey, naglabas po ng tweet si Pangulong Donald Trump noong March 2 tungkol sa pagbuo ng isang strategic crypto reserve. Kaya tinanong din ang mga respondents kung sang-ayon ba sila rito. Lumabas na 66% ng mga tao ay may neutral to positive view sa ideya na ito. Ibig sabihin, kahit di pa official ang executive order, marami na po sa kanila ang komportable sa pag-integrate kay Bitcoin sa national economy nila.
Ngayon is bakit mas mabagal ang performance ni Bitcoin kumpara sa ginto ngayong taon? Ayon po sa analysis ni Tom Lee sa Fundstrat, mabagal ang performance ni Bitcoin sa mga unang buwan ng taon dahil po sa mga forced liquidations ng malalaking investors, lalo na tuwing weekend. Pero naniniwala po siya na tapos na ang tinatawag na institutional deleveraging at pwede na ulit humabol si Bitcoin sa gold. Naalala rin nila ang sinabi ni Anthony Pompliano na si Bitcoin ay laging nahuhuli kay ginto or kay gold sa simula. Pero nahihigitan ito pagkatapos ng halos 100 days or 100 araw. At kung titingnan natin ang presyo ngayon, si Bitcoin ay nasa presyong $106,504. Meron po siyang increase na 1.45% sa loob ng 24 oras at saka 2.76% sa loob lamang po ng isang linggo. Samantalang ang gold ay nasa presyong $3,309. Ngayon is ano po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts. Ayan, bilang mga Pinoy na nakasubaybay sa global crypto markets, mahalaga ang balitang ito. Una, makikita natin na nagbabago na ang global sentiment mula po sa gold papunta kay Bitcoin. Ibig sabihin ay habang dumarami ang adoption sa ibang bansa, gaya po ng US, mas tumataas ang posibilidad na magpatuloy ang pagtaas ng value ni Bitcoin. Kung meron ka pong Bitcoin holdings ngayon, malaking bagay ito dahil maaring tumaas pa ang demand sa kanya. At kung nag-iisip ka pa lang na pumasok or mag-invest dito, maaring ito na ang tamang panahon para mag-aral at magsimula. Pangalawa, posibleng tumaas ang pressure sa ibang bansa gaya ng Pilipinas na pag-isipan din ang pag-integrate ng Bitcoin sa financial systems. Pwedeng simulan sa regulatory frameworks, taxation policies, o kaya ay crypto-based remittance system. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin malinaw po ang trend. Unti-unti nang tinatanggap si Bitcoin bilang modern gold. Oo, volatile pa rin siya at hindi pa kasing tagal ng track record ng gold. Pero ang mass adoption, institutional support at ang pagpasok ng mga bansa mismo kay Bitcoin ay nagpapakita na may malaking future talaga itong si Bitcoin. Kaya kung ako sa inyo, huwag ninyo nang palagpasin ang pagkakataon. Mag-aral, mag-research at maging maingat sa bawat hakbang. Hindi man ito garantisadong kikita agad, pero sa tamang diskarte, pwedeng maging daan ito para sa mas magandang kinabukasan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.